Nanlaki ang mata ni Alex nang makita si Ibrahim sa kwarto niya. Katatapos lamang niyang maligo at nakatapi lang siya ng tuwalya nang lumabas ng banyo. Anong ginagawa mo rito? Hindi niya malaman kung paano tatakpan ng katawan. Naisip niyang muling pumasok sa banyo pero alam niyang magiging katawa-tawa siya sa harap nito kapag ginawa niya iyon. Natigilan si Ibrahim. Tila naengkanto ito sa pagkakatitig sa kanya. Bahagya pang nakaawang ang mga labi nito. Nang mahamig ang sarili ay inis na hinarap niya ito. Saglit niyang nakalimutan ang itsura ng mga sandaling iyon. Dahil na rin sa pagkabigla, kaya ang natural na boses ang namutawi sa bibig niya. Hindi ka ba marunong kumatok sa kwarto ng may kwarto? Bakit ka pumasok dito? Ano ang kailangan mo? Kumatok ako pero walang nagbubukas. Hindi nakalakang pinto kaya pumasok na ako. Hindi ko naman alam na may bisita pala si Alex. I'm sorry, miss. Apologetic na wika niya ito. Hindi pa rin itong inaalis ang tingin sa mukha niya. Si Alex, natigilan siya. Hindi nga pala si Alex bilang bodyguard at driver nito. Umalik ang pagkaasiwa niya. Kahit hindi niya nakikita ang mukha sa salamin, ay alam niya nag-blush siya. Si Ibrahim ang kauna-unahang lalaki niya nakakita sa kanya sa ganoong ayos. Bakit siya nagdala ng babae rito at pinapasok pa niya sa kwarto? Hindi ba niya alam na magagalit ang mama kapag nalaman ito? Higit ang pag-aalala sa boses nito kaysa galit. Tumaas ang kilay niya. Sandali lang, ano naman ang masama kung dalhin niya ako rito? Anong masama? Can't you see? Ako na mismo anak ay hindi nagdadala ng babae rito, lalo na sa kwarto ko. Siya pa kaya? Ano na lang ang sasabihin ng mga taong makakaalam nito? Ng mama. I'm not Alex's girlfriend kung yan ang inaakala mo. Pinsan niya ako. Pagsisinungaling niya. Talaga? May kislap na sa mga mata nito nang muli siyang titigan. Yeah, nakipagtitigan siya rito. A small world, isn't it? Nakangiting lumapit sa kanya. What do you mean? Umilis ang tahip ng dibdib niya nang makitang umiti ito sa kanya. I know you. Namumukhaan kita. Hindi ba't ikaw yung babaeng nakabangga sa kotse ko noon? Ako nga, pag-amin niya. Minsan mo pala si Alex. Kaya pala malaki ang pagkakahawig ninyo. Unang pagkikita pa lang ay parang matagal ko na siyang kilala. Kaya pala'y magkamag-anak kayo. Nalito siya nang makalapit ito. Wala si Alex eh. Pwedeng sa labas mo na lang siya hintayin. Ramdam na ramdam niya ang pagkakalapit ng kanilang katawan. Hindi niya napigilan ang mataranta. Pwede mo bang lumabas ka muna? Magbibihis pa ako. Yumuko siya. Hindi siya makatingin ng diretso rito. O ganda nung gagawin ko para akong matutunaw sa mga titig niya. Piping usal niya habang umaatras. Tell me your first name. Patuloy naman sa paglapit si Ibrahim. Ha? Lalo siyang nataranta. By the way, ako nga pala si Ibrahim Escarda. Bilib na talaga ako sa bilis ng lalaking ito. Kahit sino hindi pinapalampas. Naiiling na pinagmasdan niya ang nakalahad na palad nito. Please, I want to know your name. Matagal ko nang hinangad na magkita tayong muli at malaman ang pangalan mo. Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa palad nito at sa mukha. Siya, matagal nang gustong makilala nito. Bakit? Please, pagsamo nito. Alessandra. My name is Alessandra Veneracion. Kiming inabot niya ang palad nito. Alessandra Veneracion? Ulit nito. Sounds familiar. Very common ang pangalan ko, Mr. Escarda. Maybe, but not that person I've just met and standing in front of me right now. Who hears that name? Tumaas ang isang kamay nito at hinaplos ang kanyang pisngi. You're very beautiful. Mabilis siyang umiwas. If you don't mind, kailangan ko na talagang magbis. Baka dumating na si Alex. Oh yes, I'm sorry. It's okay. Nice meeting you, Alessandra. See you later. Nakatalikod na ito ng tila biglang may maalala. Nakakunot-no ito nang muling humarap sa kanya. Wait, if I'm not mistaken, Sandra Vides ang pakilala mo kay Joseph, hindi ba? Ikaw rin ang babaeng nagpunta noon sa Kings. Oo, ako nga yun. Hindi niya akalaing matatandaan pa siya nito. Gayong hindi maganda ang unang pagkikita nila. Alessandra or Sandra, untag nito. Ah yes, actually Sandra is my nickname. I usually use that during parties and with acquaintance, kaya yun ang ginamit ko na magkakilala. Kami ni Mr. Soriano. Alessandra Vides Veneracion ang buong pangalan ko. You can call me Sandra if you want. No, I prefer Alessandra. Sweet and beautiful. Makahulog ang sabi nito. Aalis na talaga ako. Pakisabi na lang kay Alex na gusto ko siyang makausap. Sure. Thanks. Kumaway pa ito bago tuluyang umalis. Nakahinga siya ng mulat. Muntik na siyang mabuko. Kung bakit naman kasi nakalimutan niyang ilakang pinto. Mabuti na lang at napaniwala niya si Ibrahim na magpinsan sila ng bodyguard nito. Kaya, bahala na.
Kailangan ko talagang dublihin ang pag-iingat kapag nabisto ako'y masisira ang mga plano. Hinahanap niyo raw ako, sir. Nilapitan niya si Ibrahim na nakaupo sa garden set. Nakasuot ito ng puting t-shirt at shorts. Ang linis-linis nitong tingnan, lalo at halatang bagong paligo. Yes, sit down, Alex. Ibinaba nito ang binabasang dyaryo. Walang imik na tumalima siya. Nang makaupo na, ipinagmasdan niya ang nakangiting mukha nito. Salamat sa pagkakaligtas mo sa akin ng isang araw. Wala yun, sir. Tungkulin kong protektahan kayo. Alam ko at alam ko rin hindi lang pagtupad sa tungkulin na nagtukalak sa iyo upang iligtas ako. May mas malalim na dahilan. Sir, kumabog ang dibdib niya nang titigan siya ito. Nararamdaman ko, Alex. Itinaya mo ang buhay mo para lang sa kaligtasan ko sa kabila ng mga pangat na ipinakita ko sa iyo. I owe you an apology, pare. Aburido lang ako nitong mga nakarang araw, kaya laging mainit ang ulo ko sa iyo. I'm sorry. Kalimutan na ho natin yun, sir. Ako may naging abusado rin sa tungkulin ko dahil sinasagot-sagot ko kayo kahit alam kong kayo ang amo ko at tauhan lang ako. Napakamot ito sa ulo. Forget about that, pare. Nabigla lang ako nung sabihin ko ang bagay na yun. Magmula nga ni wala ng amo at driver sa ating dalawa, okay? Let's just be friends. Ibrahim na lang itawag mo sa akin. Sinabi mo Ibrahim. Good, salamat ulit, Alex. Kinamayan siya nito pagkaway nagbukas ito ng 2 bote ng beer at ibinigay ang isa sa kanya. Let's drink, pare. Anito, wala ba kayong pasok ngayon, sir? Ibrahim? Umiling ito. Nag-file ako ng leave. Ayoko munang pumasok. Pagkatapos ng nangyari sa hotel, ay parang hindi pa ako makapag-concentrate sa trabaho. Ganun ba? Sorry nga pala sa nangyari sa nobya mo. Nasaktan ko siya. Forget about that damn woman. Kulang pa nga ang ginawa mo. Gumuhit sa mukha nito ang galit. Sa ginawa niya ay mabubulok na siya sa bilangguan. Hindi ka ba nasasaktan? Why should I? She's your girlfriend. Of course not. She's Jennifer. She's just one of my flings. She has never been my girlfriend. And mind you, wala pa akong girlfriend. What? Nanlaki ang mga mata niya. Kaano-ano mo nga pala yung mga babaeng dinidate mo sa isinasama mo sa mga hotel? May pagkairitang tanong niya. Playboy talaga, naisip niya. Tumawa ng pag-ak si Ibrahim. Tinapik siya sa balikat. Pare, lalaki ka rin. Alam mo kung ano sila sa buhay ko. Sila ang lumalapit kaya pinagbibigyan ko. Lalaki lang ako. Hindi ako ganun. Mabilis na naisagot niya. Natigilan ito. Bilib ako sa'yo, pare. Bihira ang mga kagaya mong one-man woman. Pero alam mo siguro hindi ka pa talaga nakikita ang babae magpapatino sa palikero kong puso. Tumayo ito at nagpalakad-lakad sa harap niya. Hindi ko masisisi si Laila sa ginawa niya. Tama siya. Naging mapaglaro ako at hindi inisip na masasaktan ang damdamin ng mga babaeng pinaasa ko. Sinamantala ko ang kahinaan nila. Matamang nakinig si Alex. Hindi niya akalaing magbubukas ito ng damdamin sa kanya. Siguro kaya nangyari ang insidenteng iyon ay para matauhan ako. Narealize ko ang mga salanan ko, kaya naipangako kong tatalikuran ko na ang mga linggawain ko. Ibrahim, alam mo ba kung bakit mas lalo akong naging interesadong baguhin ang pananaw ko sa buhay? Marahan siyang umuling. I think I've already found the right woman for me. Labasit ni Alex. Hindi ko inaasahan ang pagdating ng babaeng iyon sa buhay ko. At lalong hindi ko inaasahan ang kakaibang naramdaman ko para sa kanya. Masaya itong lumapit sa kanya at nagagalak na humawak sa mga balikat niya. Nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito na lalong nagpatingkad sa kagwapuhan nito. Napapikit siya. Langhap na langhap niya ang mabangong hininga nito. Pero bigla rin siyang napadilat nang ma-realize ang kanilang sitwasyon. Nagpapanggap nga pala siyang lalaki. Kaya hindi siya dapat magpadala sa kanyang emosyon. Pagtatawanan mo siguro ako, pare, kung sasabihin ko sa iyo ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. I'm not sure kung pag-ibig nga ito. Pero ngayon lang ako naaburido tungkol sa isang babae. Napailing-iling siya. Mahirap ng paniwalaan. Ang isang playboy na katulad mo, ngayon lang maiinlove. Imposible. Hindi kita masisisi kung ayaw mo akong paniwalaan. Pero iyon ang totoo. Sino naman ang babaeng yun? Kilala ko ba? Pigil ang hiningang hinintay niya ang sagot nito. Naiiling na muling umupo si Ibrahim. Saka ko nilang sasabihin kung sino siya. Isa pa may malaking problema Huminga ito ng malalim. Nakadama siya ng panghihinayang. Malakas kasi ang hinala niya na siya ang tinutukoy nito. Hindi ko kasi alam kung paano siya liligawan. Hindi kasi maganda ang unang pagkikita namin. Isa pa mukha siyang mataray. Baka hindi siya maniwala sa akin kapag nagtapat ako sa kanya. Di yata't siya nga ang tinutukoy nito. Hindi siya maaaring magkamali. Kinilig siya. Siya nga pala. Nasaan na si Alessandra? Ha? Nagkita kami kanina. Kilala na namin ang isa't isa. Ganun ba? Ano kasi umuwi na siya? Kandautan na sabi niya.
Bakit? Akala ko ba'y magtatagal siya rito? Nabasa niya sa mga mata nito ang disappointment. May importante lang siyang sinabi sa akin kasi nagpunta rito. Tinuungga ni Ibrahim ang beer bago muling tumingin sa kanya. Pare, may boyfriend na ba ang pinsan mo? Ha? Lalo siyang nataranta. Ay, ewan ko. Bakit mo naman naitanong? Naging abnormal lang tibok ng kanyang puso. Don't get me wrong, Alex. I think I like her. Like? Nadismaya siya sa narinig. Unang pagkikita pa lang namin ay attracted na ako sa kanya, pare. Ang ganda pala ng pinsan mo. Sir, kilala kita. Mahal ko ang pinsan ko. Halos magkadugtong na mga bituka namin. Spare her for me. Huwag mo siyang isali sa mga babaeng pinaglalaruan mo. Naiinis na sabi niya. Bigla siyang tumayo at akmang tatalikuran rito. Alex, don't. Listen to me first. Pigil niya sa kanya. Wala naman akong balak na... Excuse me, sir. Pinutol lang isang katulong ang iba pang sasabihin ng binata. Kapwa sila napalingin dito. May naghahanap kay Alex sa labas. Sino raw? Nagtaka si Alex. Wala siyang inaasahang maghahanap sa kanya sa bahay ng mga Escarda. Maliban sa mga tiyuhin at superior niya, ay walang ibang nakakaalam kung nasan siya. Kailangan na iyon upang magampanan niya ng maayos ang misyon niya. Nakalimutan kong itanong pangalan eh. Kausapin mo na lang. Kanina pa nangumulit eh. Sabi ng katulong. Pinalingan ni Alex si Ibrahim. Sige na, puntahan mo na at baka importante ang sasabihin niya sa iyo. Sabi nito. Muli nitong dinampot ang diaryong binabasa. Maynard, nagulat si Alex nang makilalang lalaking nakatayo sa harap ng gate. Alex, tila naninigurong hinagod siya ng tingin nito. Sa halip na papasukin ay nila niya ito palayo sa gate. Nangangamba siyang may makakita at makarinig sa pag-uusap nila. Anong ginagawa mo rito? Pabulong na tanong niya. Paano mo nalamang dito ako nakatira? Hindi mo ba alam na delikado ang ginawa mong pagpunta rito? Baka masira ang mission ko kapag nabisto ang tunay na pagkatao ko. Naigpit niyang hinawakan ang braso nito. I'm sorry, Alex. Gusto lang kitang makita bago ako lumuwas sa dapo. Doon na kasi ako madidestino. Ganun ba? Pasensya ka na. Hindi ko lang kasi napigil ang sarili ko. Kaya Ate Sara ko nalaman ang address mo. Pero huwag kang magagalit sa kanya. Ako ang pumilit sa kanyang sabihin kung saan ka nakatira. Umuntong hininga siya. Nandito ka na eh. Ano pa ang magagawa ko? Alam mo na rin siguro kung ano ang ginagawa ko rito. But don't worry. Hindi naman ako magtatagal. Gusto lang talaga kitang makita bago ako malis. Malungkot na sabi nito. Ibig niyang mabaghan sa nakitang hitsura nito. Maynard, sa maniwala ka't hindi, mahal na kitang talaga, Alex. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Hinaplos nito ang pisngi. Maynard, I know you don't love me pero nagbabaka sakali pa rin ako. Hayaan mo sanang masabi ko ang nilalaman nito. Itinuro nito ang kaliwang dibdib. Hindi ako umaasang tutugunin mo ang pagmamahal ko, lalo at aalis ako. Walang kasiguruhan na kung makakabalik pa ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Malalampasan mo ang mission mo at makakabalik ka rin dito. Sana nga, Alex, sana nga. Mangiyak-ngiyak ito. Paano aalis na ako? Salamat sa pagpapaunlak mong makausap ka bago ako malis. Tumango siya. Good luck, Maynard. Salamat. Good luck din sa'yo. Alam kong malulutas mo ang kasong hawak mo ngayon. Naikwento na sa akin ni Ate Sara kung gaano ka katinik na detective. Salamat, Maynard. Can I kiss you goodbye, Alex? Kahit sa pisngi lang. Ha? Please, kahit ayun malang pabaon mo sa akin. Pagsama nito. Sige, hindi niya alam kung dahil sa awa kaya pinagbigyan niya ang hiling nito. Thanks, Alex. I love you. Kasimbilis ng kidlat na idinamping nito ang mga labi sa kanyang pisngi. Goodbye, Alex. Bye. Mag-ingat ka. Mabigat ang loob niya nang pumasok at isara ang gate. Kahit kakakilala pa lamang nila ni Maynard, ay hindi niya maiwasang malungkot sa pag-alis nito. Who is that guy? Ibrahim. Napaharap siya at nagulat nang makita ang binata. Well, I'm sorry. Hindi ko sinadyang sundan ka at tingnan kung sino ang bisita mo. Akala ko kasi si Alessandra ang tinutukoy ng katulong na bisita mo. Si Maynard yun, kaibigan ko. Malamig na tugon niya. Really? Nanunod yung tinitigan siya ito. Bakit? Nairite siya lalo nang makitang nakangisi ito. Huwag ka sanang magagalit, pare. Ayoko sanang maniwala dahil nakikita ko kung gaano ka katapang pero bakla ka ba? What? Nakita ko kasi nang halikan kanina sa pisngi. Sino man ang makakita sa inyo kanina ay magdududa rin ka, pares ko. Hindi ako bakla, Ibrahim. Babae ako. Gusto niyang isigaw pero hindi na lang siya kumibo. Nagagalit ka ba? Hindi pa rin siya kumibo. I'm really sorry, pare. Nagtataka rin kasi ako kung minsay parang nag-iibang timbre ng boses mo. Parang pinalalaki mo lang para hindi mahalatang manipis. Ano ang ibig mong sabihin? Naniniwala ka ba talagang bakla ako dahil ang sakitan mo? Nakita mo o sa boses ko? Tumaas ang boses niya. I'm sorry. Siguro napaparanoid ako. Kaya kung ano-ano ang iniisip ko.
Siguro nga, dahil natural voice ko na ito, kaya pwede ba, huwag mo na lang pansinin. Asik niya bilang cover-up sa pagkabila. Sige, kalimutan mo na ang sinabi ko. Umanda ka nga pala dahil lalabas tayo. Saan tayo pupunta? Akala ko ba'y wala kang pasok ngayon? Mamaya ko na sasabihin, hihintayin kita sa garahe. Sige.